Magandang gabi po sa inyong lahat dito sa ating programa People's Victory Rally. Bueno po ang inyong lingkod. Tawagin niyo lang po ako na si Pibik Ral. So, magtalakay ng mga isyu na may pakialam mga bayan at sa mga issue lalo na sa flood control project. So ang nakikita nyo ngayon sa ating harapan ay ang isang aso. Kumbaga ito ay pansamantala nating nilagay dyan sa ating harapan upang meron tayong background sapagkat ang ating programa ay isang low profile program dito sa YouTube. Kaya naman pansamantala ating pinintulutan ito. At sa ngayon mag-umpisa na po tayo. Ang ating issue ngayon ay ang flood control project. At sa mga pangyayari sa ngayon ay nakagigimbal ang taong bayan sa mga issue na ating narinig sa mga balita tungkol sa insertion ng project ng mga politician, mga contractors, mga engineers, at iba pa nasangkot sa nitong naputol tayo konti, may interruption. So tuloy lang po tayo. Sangkot nitong flood control project scandal or anomaly. So yun, no? Ating nang napag-alaman sa mga balita, mga korupsyon na naganap sa ating bansa. Sa kabila ng paghirap ng ating mga kababayan, patuloy pa rin silang nagnakaw sa kaban ng ating mamamayan. So, matindi ang mga nangyayari at may kasalukuyang ginaganap na o gaganapin. Lalo na bukas sa EDSA at maging sa Luneta. Inasahan na mauna ang Luneta at yung iba pupunta sa EDSA. Ito'y tinatawag na trillion piso march. So, ating himayin ang mga balita nating napag-alaman. At sa ngayon, yun nga nasabi natin kanina, ang ating title na itong programa, ang tinatawag na People's Victory Rally Philippines TV. So dito nangyari sa Pilipinas para sa kalaman sa ating mga kabayan na sa ibang bansa at iba pang mga lahi, ang mga kontrobersiya. At napag-alaman natin sa mga nagdaang araw ay masasabi na natin na bago na ang ating Speaker of the House. At nung nagdaang mga linggo, masasabi rin natin na napalitan na rin ng ating Senate President na si Chis Escudero. At ngayong bago lang ng mga ilang araw nagdaan, napalitan na rin ang ating Speaker of the House na si Martin Romualdez. Kaya naman pag na ating bigyan ng pamagat ang ating programa na People's Victory Rally Philippines TV. So
Isa po tayo nag-cover doon at kung inyong may type sa YouTube, inyong makikita matunghayan ang mga pangyayari na nagkaroon nga ng victory, tagumpay dahil sa pagrarally. At sa masasabi na natin na isang pangkalahatang aksyon ang nangyari na pressure at sa kontrobersiya ang speaker at merong desisyon na rin ng ehekutibo upang siya ay papalitan sa makatuwid. So, yun. Ang nagpumalit sa kanya, itong si, hindi ko mabanggit ang buong pangalan niya, ay basta ang kanyang apelido ay Speaker D ng lugar ng sa may bandang Luzon sa Isabela ang kanyang constituent. So sa ngayon siya na ang hawak ng Kongreso bilang speaker. At ating makikita ang aso nga ang ating napapansin sa ating background. At itong aso na ito ay nabanggit na rin sa mga nagdaang mga sabihin na nating dekada o sa panahon ng dating President Gloria Macapagal-Arroyo sa mga kontrobersya na nagdaan sa kanyang administrasyon ay sinasabing mas mabuti nga na kahit aso ang tatakbo ay mananalo. So ganun din sa ating kapanahonan sa ngayon. Wag lang yung kandidatong nambabato o gumagawa ng unruly o klarong explicit na hindi katanggap-tanggap ng ating mamamayan ang gawaing panggugulo. Alam nyo naman yung aking naranasan or aking napansin, lalo na kung meron kang madaanan na mga sa daan, makikita mo kawawa nga sila dapat nga uunahin din sila sa public service dahil sa kanilang pangyayari na miserableng buhay. Madalasan na sila sa mental hospital. So yun na sinasabi kong nang babato yan, gumagawa ng kaguluhan yan. At kung sila'y makasuhan, ay mapaulang sala dahil sa kanilang may mental health problem. Kaya naman, ganun din sa mga lawakan natin ng ating mga detalye na sabihin na natin na may diferensya nga. Dapat nga magkaroon ng bago kumandato siguro yung iba ay pag nakita na mayroong possible mental illness ay ano muna siya ng psychological test para naman hindi siya makapaminsala sa ating mga kababayan na salip ang serbisyong totoo ang dapat niyang inaasikaso, ibinibigay sa ating mamamayan. So boy, no? Ating patuloy na sinasabi natin na insertion sa budget sa ibang banda, ito yung sinasabing new pork barrel na kung tawagin. So ang daming mga katiwalian
sa sinasabi nating mga akusasyon sa laban sa DPWH. So hindi ko na maisa-isa, mga kababayan, malapit ng pagsimula ng malakihang rally. Maaring bukas na dahil September 20 sa ngayon at 21 na bukas, araw ng linggo. Yung iba sa ibang lugar, lalo na sa probinsya, sinasabing mag-umpisa sila alas 3 ng hapon. At maraming mga organisasyon na dadalo. Tinatayang mga umabot ng 1 million ang dadalo sa naturang 1 trillion march. Tama ba? 1 trillion piso march. So, yun. Dahil sa iskandalo ng flood control project. So, silipin natin ang iba pang mga makikita nating mga detalyadong mga masisilip natin sa ating programa. Gaya ng top 4 na ousted sa ngayon. Actually, nabanggit na natin kanina. Ito nga si Senate President Jesus Cordero, Speaker of the House, pangalawa. Tapos yung dalawa pala. Actually pala ang natanggal at ang possibly na ma-involve itong ehekutibo. Dalawang ehekutibo ang ma-involve. Dahil nakikita sa salin ay mayroon palang mga kontraktor na nag-donate sa kanila ng katakot-takot na salapi para sa kampanya noong 2022. So, ayon sa PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism, sangkot po daw sila at liable din po sila. So kung ganun ay maaring wala na tayong mahihita pa na mamuno sa ating pamahalaan. Bagkus magtiwala tayo na lang sa taong bayan na meron ilan na karapat-dapat na sabihin na natin na parang kabuti na tutubo, biglang tutubo, at abangan natin sa darating na mga araw, buwan o taon. Medyo mas mahaba na yung taon, mga lang siguro, mga ilang araw o linggo. Kung sakali man na itong rally ay kukulangin, ay patuloy at sunod-sunod ng mga araw pa hanggat hindi maayos ang ating pamahalaan, ang sistema ng ating panggoberno dito sa ating bansa, upang ang ating mga leader na karapat-dapat ay ating mapili sa pamagitan ng eleksyon o sa pamagitan ng yung nasa saligang batas na sinasabing sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So tama ba? So yun ang ating pagkaintindi na mula sa ating kababayan.
sa mamamayang Pilipino ang kapangyarihan ng pamahalaan. So kahit walang eleksyon ay maaari silang pumili ng kanilang gusto kung sino mamuno sa atin. Kaya nga merong tinatawag na caretaker government. Saka yung tinatawag na mula sa caretaker government ay mag-elect ng mga leader ng mga pangkat upang mamuno. Yung tinatawag nilang Council of Leaders upang mamuno sa ating bansa. At mabuo na yung Council of Leaders sa bawat pangkat. Lalo na yung mga dumadalo sa rally ng 1 million piso march. So dyan, isa yan sa mga potential na dyan, mga leader dyan, na kung may mapili, ma-nominate, magkaroon ng nominee committee on nomination. Magkaroon ng consensus, kumbaga, para mabuo yung committee on nomination, and then yung council of leaders mabuo rin, at yun sila mag-meeting kung anong narapat sa ating bansa para magkaroon sila ng consensus din na parang may chairman and then may board members, something like that. And then pagkatapos niyan ay magbuo sila ng desisyon. At makabuo na sila ng desisyon, ang desisyon na kailangang bubuhin yung tinatawag na transition government, para mabuo yung transition government. So ibig sabihin, temporary lang yung caretaker government. And then after ng caretaker government mabuo, kasama na yung sinasabi kong Council of Leaders sa mga pangkat-pangkat, na magkaroon sila ng consensus, anong tawag nun? Hindi ko ma-pronounce na-pronounce ko na kanina yun consensus, okay. And then yun, meron na silang sistema na mabuti upang mag-guide sa ating government. Yung sistema na better yung kabutihan or yung improvement na sistema compare sa past system na democratic and then representative. So temporary ma-abolish na yun kasi meron ng sinasabing pansamantala din na transition government. So yan ang magiging mangyayari. So diyan sa transition government gagawin yung mga pangailangan ng taong bayan sa pamamagitan ng mga health services, mga dole-out services, job services, and then yung housing services, job services, at iba pang mga necessity, mga essential services. Ngayon nung panahon ng pandemic wala ngang sistema noon unang-una nangangapa ang taong bayan noon, ang mga public official, mga leader natin. Pero sa kalaunan ay nabuo nila yung tamang sistema. So ganun din yung sinasabing transition government. At pag na-establish ng transition government na mas mabuti sa nakaraang government na na-abolish, or maaring ibalik natin ang nakaraang government na temporaryong na-abolish sa pamagitan ng people power. So yung people power na ang mamumuno sa mga leader na nangunguna dyan. So after that, kung ano ang napagkasunduan sa transition
government, kung ibalik natin ang sistema, pero tumibay na yung sistema ng democratic o representative government. Wala nang gaya ng dynasty, wala na yun. Wala na yung mga pork barrel, mga insertion, wala na yun. Wala na yung mga corrupt ng mga opisyal at iba pang mga kailangan sa transition government para pag mabuo ng yung bagong sistema or parliamentary system or federal system o balik tayo sa democratic representative system, so matibay na, lumipas na yung kahinaan ng dating gobyerno, yung sinasabing bulok na sistema. Malakas na sistema na ang ating madadatnan lalo na sa mga bagong henerasyon ng ating mga anak, sa mga anak ng ating mga kababayan. So yun ang ating mga detalyadong mga pagpapaliwanag sa inyo patungkol sa mga nitong kahinatnan ng kontrobersya ng flood control projects, dahil marami ito. Kailangan ng pagkakaisa ng ating mamayan dahil kailangan imbestigahan ito mga I think 20,000 projects buong bansa na imbestigahan sapagkat may sinasabing may nakahalong mga anomalya sa proyekto. So with that, pansamantala tayong mag-suspend sa ating programa at sa darating na mga araw bukas magkaroon tayo ng pagkukuber kung paintulutan ng makapangyarihang bathala o makapangyarihang Diyos na tayo'y makapag-cover. Kasi nung nakaraan, doon nga ako, nagkaroon rin tayo dahil meron rin tayong mga personal na gawain o trabaho, kaya hindi tayo nakabalik sa naturang rally. First time lang natin pagpunta noon at tama-tama nagkaroon kagad ng tagumpay. At kung bukas papalarin tayo, makarating tayo doon sa naturang rally, naway magkaroon ng pangalawang malakihang tagumpay para sa sambayang Pilipino. So bueno, ito si magandang gabi po sa inyong lahat dito sa ating programa People's Victory Rally. Bueno po, ang inyong lingkod. Tawagin nyo lang po ako na si Pibik Ral. So, magtalakay ng mga isyu na may pakialam mga bayan at sa mga isyu lalo na sa flood control project. So, ang nakikita nyo ngayon sa ating harapan ay ang isang aso. Kumbaga ito ay pansamantala nating nilagay dyan sa ating harapan upang meron tayong background sapagkat ang ating programa ay isang low profile program dito sa YouTube. Kaya naman pansamantala ating pinintulutan ito. At sa ngayon, mag-umpisa na po tayo. Ang ating issue ngayon ay ang flood control project. At sa mga pangyayari sa ngayon ay
nakagigimbal ang taong bayan sa mga issue na ating narinig sa mga balita tungkol sa insertion ng project ng mga politician, mga contractors, mga engineers, at iba pa na sangkot sa nitong naputol tayo konti, may interruption. So tuloy lang po tayo. Sangkot nitong flood control project scandal or anomaly. So yun, no? Ating nang napag-alaman sa mga balita, mga korupsyon na naganap sa ating bansa. Sa kabila ng paghirap ng ating mga kababayan, patuloy pa rin silang nagnakaw sa kaban ng ating mamamayan. So matindi ang mga nangyayari at may kasalukuyang ginaganap na o gaganapin, lalo na bukas sa EDSA at maging sa Luneta. Inasahan na mauna ang Luneta at yung iba pupunta sa EDSA. Ito'y tinatawag na trillion piso march. So ating himayin ang mga balita nating napag-alaman. At sa ngayon, yun nga nasabi natin kanina, ang ating title na itong programa, ang tinatawag na People's Victory Rally Philippines TV. So dito nangyari sa Pilipinas para sa kalaman sa ating mga kabayan na sa ibang bansa at iba pang mga lahi, ang mga kontrobersiya. At napag-alaman natin sa mga nagdaang araw ay masasabi na natin na bago na ang ating Speaker of the House. At nung nagdaang mga linggo, masasabi rin natin na napalitan na rin ng ating Senate President na si Chis Escudero. At ngayong bago lang, ng mga ilang araw nagdaan, napalitan na rin ang ating Speaker of the House na si Martin Romualdez. Kaya naman pag na ating bigyan ng pamagat ang ating programa na People's Victory Rally Philippines TV. So isa po tayo nag-cover doon at kung inyong ma-type sa YouTube, inyong makikita matunghayan ang mga pangyayari na nagkaroon nga ng victory, tagumpay dahil sa pagrarally. At sa masasabi na natin na isang pangkalahatang aksyon ang nangyari na pressure at sa kontrobersiya ang speaker. At merong desisyon na rin ng ehekutibo upang siya ay papalitan sa makatuwid. So, yun. Ang nagpumalit sa kanya, itong si, hindi ko mabanggit ang buong pangalan niya, ay basta ang kanyang apelido ay Speaker D ng lugar ng sa may bandang Luzon, sa Isabela, ang kanyang constituent. So sa ngayon, siya na ang hawak ng Kongreso bilang speaker.
At ating makikita ang aso nga ang ating napapansin sa ating background. At itong aso na ito ay nabanggit na rin sa mga nagdaang mga sabihin na nating dekada o sa panahon ng dating President Gloria Macapagal-Arroyo, sa mga kontrobersyang nagdaan sa kanyang administrasyon, ay sinasabing mas mabuti ika nga na kahit aso ang tatakbo ay mananalo. So ganun din sa ating kapanahonan sa ngayon. Wag lang yung kandidatong nambabato o gumagawa ng unruly o klarong explicit na hindi katanggap-tanggap ng ating mamamayan ang gawaing panggugulo. Alam nyo naman yung aking naranasan or aking napansin, lalo na kung meron kang madaanan na mga sa daan, makikita mo kawawa nga sila dapat nga uunahin din sila sa public service dahil sa kanilang pangyayari na miserableng buhay. Madalasan na sila sa mental hospital. So yun na sinasabi kong nang babato yan, gumagawa ng kaguluhan yan. At kung sila'y makasuhan, ay mapaulang sala dahil sa kanilang may mental health problem. Kaya naman ganun din sa mga lawakan natin ng ating mga detalye na sabihin na natin na may diferensya nga. Dapat nga magkaroon ng bago kumandato siguro. Yung iba ay pag nakita na mayroong possible mental illness ay ano muna siya ng psychological test para naman hindi siya makapaminsala sa ating mga kababayan na salip ang serbisyong totoo ang dapat niyang inaasikaso, ibinibigay sa ating mamamayan. So boy, no? Ating patuloy na sinasabi natin na insertion sa budget sa ibang banda. Ito yung sinasabing new pork barrel na kung tawagin. So ang daming mga katiwalian sa sinasabi nating mga akusasyon sa laban sa DPWH. So hindi ko na maisa-isa, mga kababayan, malapit na ang pagsimula ng malakihang rally. Maaaring bukas na dahil September 20 sa ngayon at 21 na bukas, araw ng linggo. Yung iba sa ibang lugar, lalo na sa probinsya, sinasabing mag-umpisa sila alas 3 ng hapon. At maraming mga organisasyon na dadalo. Tinatayang mga umabot ng 1 million ang dadalo sa naturang 1 trillion march. Tama ba? 1 trillion piso march. So yun, dahil sa iskandalo ng flood control project. So silipin natin ang iba pang mga
mga makikita nating mga detalyadong mga masisilip natin sa ating programa, gaya ng top 4 na ousted sa ngayon. Actually, nabanggit na natin kanina. Ito nga si Senate President Jesus Cordero, Speaker of the House, pangalawa. Tapos yung dalawa pala. Actually pala ang natanggal at ang possibly na ma-involve itong ehekutibo. Dalawang ehekutibo ang ma-involve. Dahil nakikita sa salin ay mayroon palang mga kontraktor na nag-donate sa kanila ng katakot-takot na salapi para sa kampanya noong 2022. So, ayon sa PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism, sangkot po daw sila at liable din po sila. So kung ganun ay maaring wala na tayong mahihita pa na mamuno sa ating pamahalaan. Bagkus magtiwala tayo na lang sa taong bayan na meron ilan na karapat-dapat na sabihin na natin na parang kabuti na tutubo, biglang tutubo, at abangan natin sa darating na mga araw, buwan o taon. Medyo mas mahaba na yung taon, mga lang siguro, mga ilang araw o linggo. Kung sakali man na itong rally ay kukulangin, ay patuloy at sunod-sunod ng mga araw pa hanggat hindi maayos ang ating pamahalaan, ang sistema ng ating panggoberno dito sa ating bansa, upang ang ating mga leader na karapat-dapat ay ating mapili sa pamagitan ng eleksyon o sa pamagitan ng yung nasa saligang batas na sinasabing sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So tama ba? So yun ang ating pagkaintindi na mula sa ating kababayan, sa mamamayang Pilipino ang kapangyarihan ng pamahalaan. So kahit walang eleksyon ay maaari silang pumili ng kanilang gusto kung sino mamuno sa atin. Kaya nga merong tinatawag na caretaker government. Saka yung tinatawag na mula sa caretaker government ay mag-elect ng mga leader ng mga pangkat upang mamuno, yung tinatawag nilang Council of Leaders, upang mamuno sa ating bansa. At mabuo na yung Council of Leaders sa bawat pangkat, lalo na yung mga dumadalo sa rally ng 1 million piso march. So dyan, isa yan sa mga potential na dyan, mga leader dyan, na kung may mapili, ma-nominate, magkaroon ng nominee committee on nomination.
magkaroon ng consensus, kumbaga, para mabuo yung Committee on Nomination, and then yung Council of Leaders mabuo rin, at yun sila mag-meeting kung anong narapat sa ating bansa para magkaroon sila ng consensus din na parang may chairman, and then may board members, something like that. And then pagkatapos niyan ay magbuo sila ng desisyon, at makabuo na sila ng desisyon. Ang desisyon na kailangang bubuhin yung tinatawag na transition government, para mabuo yung transition government. So ibig sabihin, temporary lang yung caretaker government. And then after ng caretaker government mabuo, kasama na yung sinasabi kong Council of Leaders sa mga pangkat-pangkat, na magkaroon sila ng anong tawag nun? Hindi ko ma-pronounce na-pronounce ko na kanina yun consensus, okay. And then yun, meron na silang sistema na mabuti upang mag-guide sa ating government. Yung sistema na better yung kabutihan or yung improvement na sistema compare sa past system na democratic and then representative. So temporary mabulis na yun, kasi meron ng sinasabing pansamantala din na transition government. So yan ang magiging mangyayari. So diyan sa transition government gagawin yung mga pangailangan ng taong bayan sa pamamagitan ng mga health services, mga dole-out services, job services, and then yung housing services, job services, at iba pang mga necessity, mga essential services. Kaya nung panahon ng pandemic, wala ngang sistema noon unang-una nangangapa ang taong bayan noon, ang mga public official, mga leader natin. Pero sa kalaunan ay nabuo nila yung tamang sistema. So ganun din yung sinasabing transition government. At pag na-establish ng transition government na mas mabuti sa nakaraang government na naabulis, or maaring ibalik natin ang nakaraang government na temporaryong naabulis sa pamagitan ng people power. So yung people power na ang mamumuno sa mga leader na nangunguna dyan. So after that, kung ano ang napagkasunduan sa transition government, kung ibalik natin ang sistema, pero tumibay na yung sistema ng democratic or representative government. Wala nang gaya ng dynasty, wala na yun. Wala na yung mga pork barrel, mga insertion, wala na yun. Wala na yung mga kurap ng mga opisyal at iba pang mga kailangan sa transition government para pag mabuo ng yung bagong sistema or parliamentary system or federal system, o balik tayo sa democratic representative system, so matibay na. Lumipas na yung kahinaan ng dating gobyerno, yung sinasabing bulok na sistema. Malakas na sistema na ang ating madadatnan, lalo na sa mga bagong henerasyon ng ating mga anak, sa mga anak ng ating mga kababayan. So yun ang ating mga detalyadong mga pagpapaliwanag sa inyo patungkol
sa mga nitong kahinatnan ng kontrobersya ng flood control projects, dahil marami ito. Kailangan ng pagkakaisa ng ating mamayan, dahil kailangan imbestigahan ito mga I think 20,000 projects buong bansa na imbestigahan, sapagkat may sinasabing may nakahalong mga anomalya sa proyekto. So with that, pansamantala tayong mag-suspend sa ating programa, at sa darating na mga araw bukas magkaroon tayo ng pagkukover kung paintulutan ng makapangyarihang bathala o makapangyarihang Diyos na tayo'y makapag-cover. Kasi nung nakaraan, doon nga ako, nagkaroon din tayo dahil meron rin tayong mga personal na gawain o trabaho, kaya hindi tayo nakabalik sa naturang rally. First time lang natin pagpunta noon, at tama-tama nagkaroon kagad ng tagumpay. At kung bukas papalarin tayo, makarating tayo doon sa naturang rally, naway magkaroon ng pangalawang malakihang tagumpay para sa sambayang Pilipino.